Itago niyo na lang po ko sa pangalang Jel. May ko-consider ko po yung sarili ko na baguhan lamang po na listener ninyo dito po sa inyong mga YouTube channels. Gusto ko rin pong ibahagi ang maikling kwento kong ito na naranasan ko po sa Parañaque City. Kasalukuyan ay nasa Saudi na po ako, Sir Red. Pero ito po'y ibabahagi ko nang kami po'y minsang magbakasyon sa Lucena. December po noon at doon po namin napagdesisyonan na magpasko at mag-New Year. Iniwan kami ng mga magulang ng aking alaga noon sapagkat ako po pala ay namasukan bilang kasambahay o kaya tiga-alaga ng kanilang mga anak sa tuwing sila ay mag-out of town o kaya ay dahil na rin sa tawag ng kanilang trabaho. December 21 po iyon. Gabi. Oras ng pagtulog ng dalawa kong alaga. Tinatabihan ko po sila sa master's bedroom at kung sakaling tulog na ang mga ito ay saka ko pa lamang po sila iiwanan. Mahigit sa 1 oras na nga din po ang nakalipas ay gising pa po kaming tatlo. Yung isang anak po nila na itago na lang natin sa pangalang Mac ay nakakaramdam pala ng kung ano. Sinabi pa nga niya po sa akin nung sandaling iyon, as in out of nowhere, Sir Red. Ate, tingnan niyo po yung bintana oh, may batang babae. Binaliwala ko lamang po yung sinabi niyang iyon dahil totoo naman na kapag ganitong usapin na ay natatakot din ako. May kalakihan din kasi yung bahay ng amo ko. Sabi din kasi ng mga ilan pang mga kasama kong kasambahay, meron daw talagang bata na nagpaparamdam doon. Nang itinuro pa nga ito ng aking alaga, ay sinabihan ko na lang siyang matulog. Baka kasi kung ano-ano pa ang kanyang makita. Mas nanghilakbot talaga ako, Sir Red, nang sinabi niya na bukod sa nakatayo lamang daw sa labas ng window, yung batang babaeng multo ay kumakaway pa daw ito sa kanya at animoy niyayaya siyang lumabas. Sabi ko naman sa kapatid niya na itago na lang natin sa pangalang Lance, huwag siyang maniniwala sa sinasabi ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nagyaya yung isang bata na umihi pero takot akong lumabas dahil nasa isip ko yung nakita ni Mac at alam kong hindi talaga siya nagbibiro. Kinuha ko yung phone ko para magkaroon kami ng liwanag at ayun nga, sinamahan ko po sila para mag-CR. Pero matapos po nun, ay hindi talaga ako mapakali kung kaya't niyaya ko yung mga alaga ko na lumabas kami ng kwarto kung saan nakikita po ni Mac yung batang babaeng kumakaway. Hanggang sa ito na, Sir Red. Si Mac na naman ang nag-umpisa ng takot ko. Ang sabi niya ay wala na daw sa kwarto yung batang nakikita niyang pakaway-kaway, kundi nasa loob na daw ng CR kanina nang siya din ay mag-CR. Nakaupo daw iyong batang iyon sa sulok o likod ng pintuan ng CR. Sinabi ko na lang, Sir Red, na wala talaga kaming nakita ng kapatid niya at wag na wag niya kaming tatakutin dahil wala kaming ibang kasama. Pinatigil ko pa nga siya, Sir Red, sa susunod niyang sasabihin sana. Hanggang sa maya-maya ay nag-away na ang dalawang magkapatid. Ang sabi nung kanyang bunsong kapatid ay nagsisinungaling lamang daw ito. Depensa naman ni Mac, hindi daw siya nagsisinungaling. Nang nag-away ang dalawa, doon ako nag-decide na bumalik na lamang kami sa kwarto at nagtalokbong kami para makatulog. Hindi pa rin natatapos ang away nung dalawa hanggang sa ako na nga ang nakatulog dahil sa pagod. Sindak.
Magandang gabi sa inyo, Sir Red, at sa bumubuo ng Sindak Short Stories. Alam kong pasok sa format ng inyong mga kwentuhan dito ang aking ibabahagi. Past 11 na iyon ng gabi nang magtungo ako sa sala namin upang nang sa ganon ay makapanood ng basketball replay. NBA pa nga iyon noon. Hanggang sa wala naman talagang karason-rason ay napatingin ako sa bahagi ng kusina namin. Wala rin pong ano-ano, Sir Red. May nakita akong babae na nakaputi doon. Nung una ay inakala ko nga na ate ko lamang ito kung kaya't sinabi ko sa kanya na wag din niyang gagamitin yung internet dahil gagamit muna ako at may ida-download. Lumingon siya sa akin pero ako ay tutok na kasi sa television noon. Sakto din kasi na nahanap ko yung channel na gusto kong panoorin. So hindi ko na lang din siya pinansin at alam ko kasi na naintindihan na niya na ayaw kong ipagamit pansamantala ang internet namin dahil talagang mabagal ito, Sir Red. Nandun pa kasi ito sa period noon na parang USB lamang yung internet, Sir Red, at talagang malayo kami sa bayan kaya sadyang mahina kapag dalawa na ang gagamit. So back to the story. Tuloy-tuloy yung panunood ko ng TV. Magi ako'y na-excite din noon, Sir Red, dahil sa aking paborito na team ng NBA. Hanggang sa bigla pong pumasok sa isip ko na yayain yung sister ko na kanina lamang ay nakita ko sa kusina dahil naisip ko na saan naman siya pala pupunta gayong hindi ko siya nakita na umakyat sa second floor. Pag aakyat kasi siya sa second floor, partikular sa room niya, dapat dadaan siya sa salas dahil naroroon po yung hagdan. Doon nga ay nag-sink in sa akin, Sir Red, na merong kababalaghan na nangyari. Kung kaya't umakyat ako kaagad at nakita ko siya sa kwarto niya na mahimbing na natutulog. Para nga din pong tumayo lahat ng mga maliliit o kaya'y maninipis na balahibo ko sa katawan at parang lumobo yung ulo ko. Lalo at na-realize ko na kung sino yung nakausap ko sa kusina. Nagtapang-tapangan talaga ako para bumalik sa salas at i-turn off ang aming TV. Nang dumilim, agad-agad ay tumakbo ako ng pagkabilis-bilis paakyat ng second floor going to my room at saka nagtalukbong. Doon ko na rin napagtanto ang matagal ng usap-usapan na ngayon ay maaaring totoo tungkol sa village namin. Sabi ng aking mga kaibigan, base sa kwento din daw ng kanilang mga lolo't lola na mga nauna na sa lugar. Minsan daw pong naging sementeryo sa panahon ng mga Hapon ang aming village. Minsan din po nang ako po'y magyaya ng aking kaklase sa bahay na mag-overnight ay hindi po sila natuloy dahil sa pag-aamin ng isang katropa ko na may third eye na nakakita daw siya ng babae na nakaputi sa same spot kung saan ko nakita yung white lady na napagkamalan kong ate ko. Ang sabi pa nung kaibigan kong active yung third eye, kitang-kita daw niya na dinadaluyan pa daw ng pulang likido ang ulo nito ngunit hindi daw niya malinaw na nakita yung muka ng naturang white lady. Sabog-sabog daw ang buhok nito at animoy binaril sa ulo dahil may crack din daw ang muka niya. Doon nagmumula yung pulang likido na sinasabi niyang umaagos. Doon pa lang, Sir Red, ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi ko nakikita ang same figure o same na muka na nakikita ng aking katropang may third eye. Sindak. Ito pong karanasan kong ito
ay naganap po noong April 21 last year at 9 AM pa. Ganito po ang nangyari kasi noon. Kasalukuyan naglilinis ako ng kwarto ng aking alaga at nasa loob ako ng CR nito nang bigla pong nagbukas yung TV sa playroom niya. Tiningnan ko ito at nasa channel po siya ng football, pero ang aking ipinagtataka kung bakit magbubukas ng kusa yung telebisyon nila sa kwarto gayong mag-isa lamang po ako ng sandaling iyon. Kasama po ng mga amo ko yung aking dalawang alaga at nung time na iyon ay naroroon po sila bumisita sa lola nila sapagkat Ramadan po iyon. By the way, ako po pala ay isang kasambahay at kasalukuyan pong naririto sa Saudi Arabia. So balik sa kwento. Pumunta ako sa playroom at pinatay ko na lang yung TV. Matapos noon, tumalikod na ako muli at bumalik na sa kwartong nililinisan ko. Matapos ko pong linisan yung isang kwarto ng alaga ko ay nagtungo na ako sa master's bedroom. Of course, kwarto ng mga amo ko. At doon nga ay narinig ko na naman na muli pong nagbukas yung TV doon sa kwarto ng isa kong alaga. Dito na talaga ako tinubuan ng hilakbot dahil napaka-imposible. Doon na naman pumasok sa isipan ko yung kwentuhan ng mga mayordoma o kaya yung mga matatagal ng mga kasambahay na kasama ko at iba pong mga lahi sila. Maging sila ay hindi rin po inaalis ang katotohanan na meron daw po talagang bata na naglalaro o nais makipaglaro sa aming mga buhay at talagang matagal na daw po itong naroroon sa bahay ng mga amo namin. Wala din po talagang makapagsasabi kung ito ba'y anak nila na namatay o sadyang isang nilalang na nais po talaga makipagpilyuhan sa amin. Pero isa ang tiyak. Sabi ng mga kasama ko, bata daw ang multong naroroon sa bahay ng aking mga amo. Hindi na rin iba sa akin yung kwento nila na may kusang nagbubukas daw ng telebisyon sa kahit anong parte ng bahay ng mga amo ko kung kaya't parang hindi na rin ako talaga natakot nun. Isa pa, umaga kaya malakas talaga ang loob ko. Hanggang sa hindi ko na nga din po matiis, hinayaan ko talagang nakabukas ang TV sapagkat on and off naman ito. Kinabukasan ay nagsibalikan yung mga amo ko mula sa kanilang pagbabakasyon at yung alaga kong nasa 2 years old pa lamang ay para po siyang nakakakita ng kung ano sa kwarto. Ang tawag nga po niya sa nakikita niya ay Yuma. Ang sabi ko naman ay kung saan niya nakikita at tinuturo po niya yung playroom. Kaya bihira na rin po na doon maglaro o doon ko palaruin yung dalawang alaga ko dahil natatakot din ako na baka makita ko yung sinasabi niyang Yuma. Sa tuwing wala din po yung mga amo ko kapag gabi, hindi ko pinapapunta yung dalawang alaga ko doon sa playroom. Bagkus ay bumababa na lamang kami at doon na lamang sa salas nila naglalaro. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.